Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa yung second hearing dyan sa Senado na pinangungunahan ni Amy Marcos, Bato de la Rosa at Cayetano. Kasama rin pala si Bungo. Opo. Ang title ko po ngayon ay napapanahon po eh. Ang title ko po ay Ano ang batas ang gustong gawin ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa at saka ni Cayetano? Yan po ang dapat nating alamin sa kanila. Kasi nga, yung hearing nila, ang purpose po ng hearing nila is to create laws. Ayan po. May gusto silang i-revise siguro o susugan. Ay tanungin natin sila kung ano ang batas na gusto nilang gawin. Yan po. Para i-justify yung suggestion ni Bato o suggestion nilang lahat na iko-contempt nila kung ayaw mag-attend. Opo, dyan sa hearing nila. Ay pero nga, sa nakikita ko, wala naman silang panukala eh. Ano ba ang pinapanukala nila? Yang pag-hearing dyan sa Senado, in aid of legislation lang po yan. Gusto nilang gagawa ng batas, kaya tinatawagan nila ang mga resource person para magbigay ng linaw. Opo. Ay pero po, ang nakikita ko po dyan, ay gusto nilang ipahiya yung mga resource person. At lalo na nga ganyan, wala naman silang batas na sinusulong o gusto nilang talakayin o gusto nilang susugan kung mayroon man. Wala eh. Wala po eh. Tanungin natin po sila, si Amy, si Bato at saka si Cayetano. Tanungin po natin sila, Sir o Madam o Senator o ano po ang batas na gusto nyong isulong? Wala eh. Kaya useless lang po yan. Useless. At papatunayan ko po yan. Papatunayan ko po, gagamitin ko po ang Biblia, ang common sense, at saka yung mga naririnig ko sa mga attorney. Opo. O yung mga history po natin. Opo. Gagamitin ko po yan. Pero nga, bilang paunang salita po, o sige na, paboran na natin, gagawa sila ng batas. Sige na, paboran na natin. Sige na, halimbawa na pinanukala nila ngayon, 100% pirmahan na natin o apurbahan na natin para wala silang masabi. Opo. Pero alam ko po na yung gagawin nilang batas, wala ding kwenta yan. Opo. Wala din. O hindi masisib ang sangkatauhan na mapunta sa impyerno. Wala yan. Opo. O hindi mababago ang tao. Hindi rin. Alipin pa rin ng kasalanan. O ganyan pa rin yan. Magnanakaw pa rin ang tao. O papatay ng tao o mangangalo niya. Nangangalo niya ba sila? Ay kayo na po ang ang sasagot dyan. Hindi ba? O nagtitistibay pa sila sa hindi totoo. Ay kayo na po ang sasagot yan. Yang batas na gagawin nila, walang epekto yan. Kahit ano pa yan. Sure po ako dyan. Opo.
Ngayon ay ang nakikita ko po na gusto nila ata na gawin, kukopyahin nila yung Article 59 ng Rome Statute. Gusto nilang i-implement yun na dadaan muna sa korte bago dadalhin sa ICC. O sige, paboran natin yan. Ilagay na natin sa batas yan. Kung nagpahuli ang ICC, kung mayroon silang wanted, ibibigay nila sa Interpol at ibibigay naman nila sa Philippine National Police, at pag nahuli lang ng National Police, ay dadaan muna sa korte. Paboran na natin. Sige. Pero walang atrasan. Paboran na natin yan. Ako wala naman problema yan kasi nga, ang alam ko dyan sa batas, wala naman yan Wala yan. Tingnan nyo po ang nangyari kay Rodrigo Rua Duterte. Tinanggal niya yung batas natin yan Yang tayo ay sasailalim sa ICC, tinanggal niya sa pag-aakala niya na makakalibre siya o magiging komportable siya o magiging advantage yun sa kanya. Tinanggal tayo at sinang-ayunan po naman ng mga Supreme Court. Ang Supreme Court, pwede, sabi nila, pwedeng tanggalin yan ni Duterte kasi as a chief architect, yun ang sabi nila as a chief architect ng gobyerno, pwede niyang tanggalin yan. Pero hindi ako naniniwala doon kasi ang nag-approve po niyan ay Senado na tayo ay maging member. Senado po. Ngayon, may itinuro sa amin yung attorney na nagturo sa amin ng konstitusyon, kung Senado ang nag-approve, Senado rin ang magtatanggal. Yun ang itinuro sa amin ni Attorney Binyas. Sa Piati po yan. Siya ang attorney ng Piati. Aywan ko kung anong year yun. 1976 ata ako. Tinuruan ng Philippine Constitution. Pero sige, padaanin na natin kasi nga yun ang sabi ng Supreme Court, hindi ba? Mga little gods yan o kaya maliit na Diyos yan yang mga kwan dyan mga hurado hindi ba? Paboran na natin. Sige, nawala na tayo sa ICC, pero mayroon pala tayong obligasyon yung naganap noon nangyari nung member pa tayo, pwede pang dalhin doon. At saka 1 year after na natanggal na tayo. 2018 ata tayo natanggal Pero may 1 year pang grace period, 2019 officially na natanggal na tayo. So, lahat ng pangyayari hanggang nung naging member tayo, 2011 ata hanggang 2019, kasama po yan na pwede nilang litisin. Ay ngayon, ang balik po niyan ay ganito. Bakit ngayon ito sila Amy Marcos, si Bato de la Rosa, bakit gusto nilang kukunin yung Article 59? Narinig ko po yun doon sa attorney, Belgiha ang tayon. Bakit hindi natin gamitin ang Article 59? Na yun nga, dadalhin daw sa korte, sa Pasay. Ay kalukuhan po yan. Common sense lang. Bakit mo dadalhin doon? Wala namang kaso doon. Paano magde-decide ang judge dyan? Wala siyang record. Kaya nga magkukumpik yan Pero okay na. Dalhin na natin doon. Gumawa tayo ng batas na lahat ng mahuhuli ng Interpol dadaan muna sa korte. Walang problema yan. Pero ganun pa rin, hindi pa rin aasinso ang Pilipinas. Hindi pa rin. Hindi pa rin maliligtas ang mga tao sa impyerno. Hindi pa rin. O hindi mababago ang pagkatao ng tao. Hindi. Dahil sa dami ng batas, ay ngayon nga gusto nilang gamitin yung itinapon nila na batas. Yung ICC, gusto nilang gamitin. Yung Article 59.
Pilit nilang iyon daw dapat ang nasunod. Ay, itinapon nyo na yan eh. Oh, at narinig ko yung mga attorney na nagsasalita sa mga vloggers po. May mga attorney akong pinakikinggan eh. Lahat ng mga pangyayari after 2019, hindi na pwedeng isama. Lahat ng mga pangyayari ay kailan ba nangyari yan na hinuli siya? 2025. Oh, hindi na kasama yan. Bakit uungkatin nila ang Article 59? Pero ako, in doubt ako dyan sa Article 59 na yan. Yung Section 2. Opo, in doubt ako dyan. Kasi nga, bakit mo dadalhin doon ang kaso na ganyan sa local court? Ay inaayawan na nga po ng kanyan eh, ng mga biktima eh. Ayaw nang dalhin ng yung mga kaanak ng biktima, ayaw nang pumunta sa local court kasi alam nila walang mangyayari. Tapos gusto doon dadalhin, ay nasaan po ang justisya dyan? Remember, the law was added or the law was given to obtain justice. Yan po ang tandaan natin. Kaya tayo gumagawa ng batas. Ang purpose niyan to obtain justice. Yan po, hindi yang human rights. Wala pong pinaglaban si Jesus Christ na human rights. Wala. Kung hindi, hustisya. Yan po. Ngayon, ay bago ako magpatuloy, hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, salamat po sa inyong lahat. Kahit nakakaunti lang po ang nanonood na nakikita ko, ay okay lang po yan. Kasi hindi ko naman tatanggalin yan eh. Diyan sa YouTube. After a while, dumadami din eh. Nagiging 100, ganyan, 150. Ay hindi ko tatanggalin yan. Maliban na lang kung masyadong personal yung tinatalakay ko, tinatanggal ko na. Pag hindi na applicable, opo. Kasi ayaw ko rin na mabigat yung file ko sa YouTube eh. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Antonino, Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Pardua Lloyd Travier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Pecolio, Prico Muo Briak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan.
ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Continuation lang po ito nung kahapon kasi hindi ko masyadong naipaliwanag. Yung batas kasi is weak. At yan ang makikita natin sa Romans 8 verse 3 hanggang 4. Basahin ko lang po ito rin yung tinalakay ko kahapon. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Ang batas po hindi magagawa na iligtas ang tao sa kasalanan. Hindi po What the law could not do because it is weakened by the flesh, or it is weak because of the flesh. Ayan po ang nakasulat. Labanan nyo yan. Hindi nyo pwedeng labanan yan. For what the law could not do, ito po yung paborito kong verse na New International Version po ito. New King James Version. Yung kahapon, New International Version. Pero babasahin ko rin para mas maintindihan natin. Dalawang version po For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did. Ginawa niya na iligtas tayo. God did by sending His own Son. Ayan po, di ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, di ba? In the likeness of a sinful man or sinful flesh. Sa pamamagitan o sa uri ng isang makasalanang tao. Ayan po God did it by sending His own Son in the likeness of a sinful man on account of sin, para tanggalin yung mga kasalanan. Ayan po. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ayan po ang nakasulat. O sige, ipaliwanag natin. Pinadala niya yung kanyang anak, si Jesus Christ nga, na ang uri o ang pagkatao ay parang makasalanan na tao. Yun po Yun po ang nakita natin ay ang tao nga ay makasalanan nga Kaya nga kung may isang tao dyan na magsasalita na ako kaya kong alisin ang corruption dyan, huwag nyo nang pakinggan yan. Kalokohan lang po yan. Kasi mismo siya, hindi siya makaalis sa kasalanan niya Alipin po ng kasalanan. Kaya mambababae yan, magangalon niya yan, magnanakaw yan, at magtistify yan sa hindi totoo. Ayan po ang katotohanan ng buhay. His own Son in the likeness of a sinful flesh, on account of sin. He condemned sin in the flesh. Doon inilagay kasi lahat ng kasalanan ng tao Doon sa katauhan ni Jesus Christ. Kung papaano yan, hindi ko rin maintindihan yan. Basta yan ang nakasulat na dapat nating paniwalaan. Paano nagkasya yung kasalanan ng lahat ng tao simula noon hanggang ngayon, pwedeng ikasya doon sa katawan niya. Miracle po yan na hindi na natin pwedeng ipaliwanag yan. Hindi arok ng ating kaalaman yan. Opo, kaya nga faith na lang maniwala ka na lang. At mind you, hindi lahat po ng kasalanan kukunin niya. Yun lang maniniwala sa kanya. Kung hindi ka maniwala, bahala ka. Fair po ang Panginoon fair. Kung ayaw mong maniwala dahil busy ka o ayaw mong makinig dahil may ginagawa ka, bahala ka. Yan po ang sinasabi ng Biblia na kung minsan ay hindi naaabot ng explanation ng mga pastor. Bahala ka. Kung ayaw mong maniwala o hindi ka nakikinig o ayaw mong pakinggan, bahala ka. Ikaw ang may problema dyan. Walang pilitan po Si Jesus Christ po walang pong
pilitan o ang Diyos, there is no compulsion. Pero kaya kanyang baguhin kung gusto niya. Ay wari makapangyarihan ka? Hindi kaya niya. At mayroon talagang mga ganun, mga tao na itinalaga na sa ganun. Pero kakaunti yun. Kung papaano rin na may mga tao rin na itinalaga na sa impyerno. Kaya mag-ingat po kayo. Baka madala kayo, hindi ba? Lalo no yung mga pasikatiro, hindi ba? Mga pasikat, hindi ba? Stupid daw ang Diyos. Lumayo na kayo dyan sa ganyan kasi madadamay kayo. Madadamay po kayo. Kahit na pumalakpak ka lang dyan, madadamay kayo. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Mayroon kasi righteous requirement ang batas na hindi nga natin maipatupad yan kasi nga we are weak. We are weakened by the flesh. Ang sabi po ni Jesus Christ, the spirit is willing but the flesh is weak. Ayan po, hindi ba? Si Jesus Christ po nagsabi niyan. Ay ito ang paliwanag ni Paul. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who, kung sino daw yung lumalakad na not according to the flesh, but according to the Spirit. Ayan po, maliwanag po yan, hindi ba? Ngayon, ibabalik ko po ang tanong, ano ba ang batas na gusto pang gawin ni Amy? Para tayo ay umasinso o tayo ay sumunod sa batas? Wala Hindi nga sumusunod yan Hindi sumusunod po. Ang batas po, katulad ngayon, si Jinggoy Estrada, hindi ba? Ay may kaso pa pala yan mayroon po akong narinig na attorney na ang sabi niya, alam mo, kanya ang batas, Simon, alam mo ang batas kanya, parang sasakyan yan na umaakyat sa bundok. Habang tumataas ka dun sa bundok, humihina yung sasakyan. Ay ganun nga. Kung minsan nag-o-overheat, hindi na makaakyat. Ganun yan ang batas. Habang tumataas yan, ang level ng kalaban ng batas, nahihirapan ang batas kasi mayaman Parang sasakyan yang kanya, hindi ka na makausad pag naandun ka na dun sa itaas kasi nahihirapan na ang makina, hindi ba nag-overheat nga ayan ang sabi sa akin ng attorney. Ganyan ang batas. Dito lang nila ini-implement yan sa laylayan. Sabi ngayon, tanungin ko si Amy, anong batas ang gagawin nyo? Sige, pero babalikan din kayo ng batas kasi nga may mas mataas na batas ay yung whatever you sow, you will reap. Batas po ng kalikasan yan o batas ni Kristo. For whatever a man sow, kung ano yung itinanim mo o kung ano yung hinasik mo dyan, yun ang aanihin mo. Hindi ka makakaligtas dyan. Ay ngayon nga, si Duterte gusto nang gamitin yung Article 59, hindi ba? Pero itinapon na niya. Pero po, mayroon tayong yung RA 9851 Section 17 na nakasulat doon na kung inaasikaso na ng International Court o Tribunal ang isang kaso, maggigiveaway na ang Philippine Court, ang ating local court, maggigiveaway na. Yan po. Adi, i-revise nyo yan muna, hindi ba? I-revise nyo yan. Ipasok nyo yung Article 59 ng Rome Statute. Ipasok nyo yun. Baliwalain nyo itong Article, itong Republic Act 9851, Section 17. At doon baguhin nyo rin yung konstitusyon natin. Yung sa prinsipyo lang natin, general principle na tayo ay nag-a-adhere sa international law. Baguhin nyo yun. O tayo ay sumusuporta sa international law. Nakasulat po yan sa konstitusyon. Baguhin nyo yun.
Hindi ba? Baguhin nyo yun, Ngayon ay ito, babasahin ko na naman ito, yung kahapon. At ipapaliwanag ko na naman, na yung mga batas na gagawin nyo ay walang kwenta yan. Kasi hindi naman aasinso ang kwan dyan ang Pilipinas righteousness exalts a nation. Righteousness po, hindi yan mga batas na yan. Hindi nga sinusunod yan Pinaliwanag ko na nga yan Hindi nasusunod yan. Iyan, sinasabi nyo lang na sundin natin ang proseso ng batas, karamihan dyan para apihin yung mga tao. Aapihin o i-oppress ang mga tao. No one is above the law, sabi nila. Para i-oppress ka. Yan ang nakikita ko dyan. At alam po ng mga abogado dyan. Ang dami ko nang nakausap na abogado, dinidiritsa ko sila, ang batas ka ko nagagamit sa oppression yan Ay oo, sabi nila. Nagagamit yan sa oppression. Lalo na doon sa mga laylayan, hindi ba? Ganun lang po yan. Kaya nga hindi aasinso po ang Pilipinas Righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation. Ayan po, sin bring condemnation to any people. Ayan po. Kaya palagay ko, hindi na kailangan niyang gagawa pa sila ng batas. Pero sige, paboran na natin. Ay baka sila pa ang tamaan yan yung gagawin nila na batas. Parang ganyan kay Rodrigo Rua Duterte, hindi ba? Ayaw niya yung batas ng Rome Statute, hindi ba? Ayaw niya. Ay ngayon, niyayakap niya. Hindi ba? Yung Article 59, hindi ba? Sabi nung attorney Belgia, sabi niya, bakit hindi natin i-implement yan? Ay kung in-implement mo yan, wala nang justice kasi aabutan na ng 1 taon yan dyan. Hindi ba? Pagkakapirahan na yan. Kahit na nakakulong yan, ay simple, sasabihin nung judge sa etika muna, pag-aralan ko muna ito, hindi ba? Parang ganun sa Timor-Leste. Timor-Leste. Si Army Tibes po, hindi ba? 1 taon na ata Ay hinawakan ng judge doon hindi ba? Ay simple, mapira yan ang daming mga kwan yan, proseso yan. Ang daming mga requirement, mga seremonya ng batas. Ayan po, na sinabi ni Jesus Christ, wala yan, sabing ganun. Ang intindihin nyo, sabi ni Jesus Christ, the law or the important matter of the law is to obtain justice. Yan po ang purpose ng batas, is to obtain justice. At yan din po ang pinunta niya dito. Hindi yung human rights. Tayo po ay pinuntahan ni Jesus Christ dito para i-justify tayo. Opo, i-justify tayo. Kahit na wala tayong ginagawa, maniwala lang tayo. Maniwala lang. Ay kahit na nga artista ka, kahit na bilanggo ka, kahit na katulong ka, pwede kang maniwala. Hindi ba? Pero po ang Panginoon Bilanggo ka ba? O nasa bingid ka na ba ng kamatayan? O lumpo ka na? Pwede ka pang maniwala Hindi mo kailangan ang piso. Hindi mo kailangan ang cellphone. Maniwala ka lang. Kaya nga appear ang Panginoon. Hindi ba? Ay kaso ayaw maniwala, hindi ba? Ay problema na yan. Basahin ko na lang po at matatapos na ako para maintindihan natin na maigi. Wala yang gagawin nilang batas. Wala yan. Hindi aasinso ang Pilipinas kasi nangangalo niya po Ang mga leaders, hindi ba? Nagnanakaw, hindi ba? Niloloko ang eleksyon, hindi ba? Paano yan? Ay pero alam ko pagbabayaran yan. At ito na nga pagbabayaran yan. Baka magkamatayan pa yan yung nakikita ni Percy Lapid, baka magbarilan pa yan Niloko nilang eleksyon ay bahala sila dyan. Hindi ba? Baka lang baka mayroong, kasi noon may umuugong po na balita, 50-50 raw 3 years kay Bongbong, 3 years kay Sara. Yun ang umuugong na balita noon. Nako, kako. Problema na yan. 50-50 daw O kaya, may nabasa rin ako
na pagpapalitin daw ang apelyido. Opo, pagpapalitin ay, nung binasa ko, magiging presidente raw ang ang Duterte at si Amy Marcos daw ang magiging vice president. Ay oo nga pinagpalit lang. Yun daw ang kasunduan. Ay pero wala na tayong pakialam dyan. Opo, nabasa ko lang yun noon. Pagpapalitin daw. Magre-replace yung apelyido. Ay gano'n nga siguro kasi nga ito si Amy Marcos parang atat na hindi ba? Sige, basahin ko na lang po at dito na ako magpapaalam. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. Ayan po ang linaw po It was weakened by the flesh. God did by sending His own Son in the likeness or in the appearance of a sinful flesh or a simple man to be a sin offering. Appropriation nga yan appropriation of our sin, kabayaran ng ating kasalanan, hindi ba? Dito, sin offering. Sa ibang libro po, sa Obadiah, siya ay sin bearer. Siya po ang tagapagdala ng ating kasalanan. And so, He condemns sin in the flesh. Kaninong flesh po? Sa flesh ni Jesus Christ. Naandun yung kasalanan ay saan napunta? Ay dun sa dugo siguro na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala na. Naibaon na rin Napunta dun sa katawan niya, pero napunta siguro dun sa dugo. Kasi nga, ang nakasulat ay yung dugo niya ang luminis sa atin At nasa kasaysayan po yan, nasa mga pamahiin. Yung dugo, ginagamit yan para tumibay. Hindi ba? Tumibay ang covenant o ang mga pundasyon ng mga nagkakatay yan Hindi ba? Kinakatay yung manok o inaalay sa pundasyon ng yung bridge, tulay. Nakakita ako dyan, bata pa ako Nagkakatay talaga Kasi nga, yun ang pamahiin o yun ang practice, o yun ang kostumbre, hindi ba? In order that the righteous requirement of the law, ayan inulit na naman, di ba? Yung righteous requirement of the law, ay mapulpil sa atin na naniniwala sa Kanya. Opo. Who walk not in the or according to the flesh, but according to the Spirit. Ayan po kung ikaw ay nananalig na doon sa ginawa ni Jesus Christ, ayun na, umpisa na yan, na mababago ka. Sige po at hanggang dito na lang po dinadalain ko po sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.